sa dami-daming problema ng Pilipinas ngayon patungkol dito sa tunis na wala dahil diyan sa Gustav flood control projects. Bakit ang first order of the day niya ay nakatutok agad sa pag-imbestiga kay BP Sara Duterte? Kaya yan ang aking pinagtatakahan. Bakit ganun kagad? Ang buntag po. Ito po si Chacha ngayon. Go, Cha. Good morning po, Senator Bato. Good morning, DJ Chacha. Good morning. Senator, gusto namin hingi ng reaksyon ninyo dito po sa pagkakatalaga kay Remulla bilang bagong ombudsman. Well, wala man tayong problema. Naku, nawala. Naputol. Naputol. Wala man tayo. Ano pa lang ang nasasabi? Oo. Siguro Balikan sabi niya natin. wala naman daw problema. Oo, baka problema ang kasunod. O walang problema o wala man tayo reaksyon. Alin doon? May problema ang ating linya. Naputol. Oo nga. Sige. Balikan natin siya maya-mayang Importante ito kaunti. na makuha natin po ang panig ni Senator De La Rosa dito po sa isyong ito ng pagkakatalaga kay DOJ Secretary Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Balikan natin. Opo, you were saying, Senator, wala kayong ninyo? Wala tayong problema dyan dahil prerogative man yan ng Pangulo, no? Kung sinong pipiliin niya among the shortlisted candidates. Pero nakikita kong problema, bakit sa dami-daming problema ng Pilipinas ngayon patungkol dito sa tunis na wala dahil diyan sa Gustav flood control projects. Bakit ang first order of the day niya ay nakatutok agad sa pag-imbestiga kay BP Sara Duterte? Kaya yan ang aking pinagtatakahan. Bakit ganun kagad? Are you referring doon sa press con kahapon ni Secretary Remulla concerning itong kasama sa kanyang sinasabi na paiimbestigahan yung kaso nitong confidential fund ni VP Sara? Yun nga, kung lumalabas hindi ko man nakita yung kanyang nakikita ko lang sa mga post ng social media yung tungkol dyan, pero hindi ko actually narinig yung kanya. Pero kung gano'n, ba mas priority niyang investigahan Opo. Senator, confidential fund? Opo. Senator, medyo nagchat-chappy lang ang ating linya. Mobile po kayo? Mobile? Hindi po. Nakasabay lang. Kasabay lang. Kaso lang, alam kong maraming nagbumuli. Maraming nakabag ang telepono nyo. So, tagal ko nang alam yan. Hinahayaan ko lang sila. Wala naman sila sige. Okay, sabihin po ninyo. Pero kayo pinapuputol-putol kaninyo doon po sa inyong concern na yon para lang ho natin matapos itong isyong ito muna. Sige po. Go ahead. Yung ang kwan ko, ang aking napapansin yan. Bakit sa dami-daming problema, yung kaagad ang tutukan niya ng pansin, yung 125 million confidential funds ng COA na walang problema, bakit hindi niya tutukan itong mga ghost flood control projects? Ang daming dito. Dapat dito siya magkatutok. Okay. Senator, ano po ang ngayon ang sitwasyon in the Senate na wala pa pong chairman ang Blue Ribbon Committee? Ano po ba ang pinag-uusapan nyo kung kayo po'y bahagi ng all-member caucus dito po sa usapin po ng resumption and election of the chairman first and resumption of the hearing? So partid sa totoo lang, wala pa kami napag-usapan tungkol dyan. Siguro sila, majority, napag-usapan sila, pero kami, sa minority, hindi yan napag-usapan dahil wala naman talaga kaming dyan. Kahit nasabihin natin na walang gustong tumanggap sa majority yan, yung committee na yan. But since that is the most powerful committee ng Senado,
So kami, hindi naman talaga i-offer yan sa minority. So why include us in the caucus kung ang pag-usap yung chairmanship ng Blue Committee? Senator, meron ba kayong kung mamarapati lang po ninyo, meron ba kayong at least preference doon sa binabanggit na 5 pangalan from the majority na mag-chairman ng komite? Wala talagang anybody from among the majority ay pwedeng mag-chairman dyan kung gugustuhin nila. Wala akong idea kung how did those 5 came na paano yan nag-come up yung mga pangalan na yan. Kasi hindi ba kami kapakasali sa usapan. Opo. Senator, ang inyo pong last day of session before kayo undas break ay Friday, di po ba? Yes. Opo. So, ano po ang balita dyan? Kasi wala pa ho kayong plenary session. Most likely po, kailan ang resumption nito pong investigasyon sa flood control anomalies? So far, Ted, kung may intention man na ipagpatuloy yan, most likely after undas na yan, pagbalik namin. Kasi mahirap naman magpapatuloy ng investigasyon kung ang parihan ay wala dito sa nagsipagbakasyon yung mga senador. Baka walang maka-attend. At saka before we adjourn ay meron naman talagang standing meron the standing from among us na ay delay investigasyon. Kasi yan lang sinabi nung chairman ng Lacson na magsasabit na siya ng partial committee report at hindi na ipagpatuloy yung investigasyon so far. Pero since nagbitiw na siya, titingnan natin kung sino yung bagong papalit at kung ipapatuloy niya, well and good. Ganito sana kung ipagpatuloy. Dahil marami na tayong dapat ipresenta. Ako mismo, I got feelers coming from doon sa mga bagman ni Saldico na gusto na magsalita at itong humarap dyan sa buong committee. Sana may presenta natin yun kapag ipagpatuloy ang investigasyon. Senator, kasi nga po marami ang nabitin, no? Noong pong humarap itong si Orly Regala Gutesa, at itong sila Ginoong Bernardo, nabitin nga at kami po, no, sa mga gusto malaman po itong mga ilang pong mga detalye po sa kanilang mga salaysay na ito. So kapag po pag sinasabi nyo after the undas pa, matagal yon. Ang ICI po ngayon, secret ang kanilang mga hearing. So paano kaya ito? Will you resolve this issue come Friday para po malaman ng bayan? Ano ba talaga? Kailan ang next hearing ninyo? At saka sinasabi po ninyo na may mga feelers kayong tinatanggap sa mga gusto pa ho mag-testify. Yes po, totoo yan. Mayroong mga gusto mag-testify. So, I hope the Senate. Opo, napuputol ho kayo, Sen. Napuputol ho kayo. Opo, pakiulit po, sir. Yeah. Opo, go ahead. Yes, I hope that the leadership of the Senate is listening. Dahil gusto talaga nila ipagpatuloy yung investigasyon. Dahil nga, kapit na natutumbok na talaga yung mastermind itong skandal na ito ay dapat talaga matumbok na kung sino dapat matumbok. Yung pong nag-ano sa inyo, nagparamdam o pumunta sa inyo na gusto mag-testify at sinasabi ho ninyo bagman ito ni Zaldico, may kaugnayan ba ito kay Martin Romualdez? Yan, dadalan ng pera
yung tumatanggap ng pera para kay Saldico, according to testimonya hindi lang naman testimonya ni Marines, ni Sergeant Gusita, yung Gutesa, yung ang narinig natin yung mga pangalan na yan, kundi pati na rin doon sa bibig mismo ni Engineer Alcantara. Sabi niya kung sino yung mga tao ni Saldico na tumatanggap ng pera at nag-facilitate ng yung delivery ng pera. Nabanggit naman, dalawang source na nagbanggit dito, kaya siguro na-pressure na itong tao na ito at nagparamdam sa akin, may tumawag sa akin na kung ma-assure ba daw namin sa Senado yung kanyang security, yung kanyang safety at security, kung siya ay uuwi dito sa ating bansa. So apparently, nasa labas ng bansa ito. Gustong umuwi at mag-testify sa Blue Ribbon Committee. So sabi ko, I will arrange with the leadership of the Senate at pag-usapan namin yan para ma-provide ng OSAA, Office of the Sergeant at Arms, yung safety pagbalik mo dito, balik mo dito sa Pilipinas. Opo. Ano ho ito? Isa lang po siya? Ilan po sila at ano ho ang kanyang posisyon sa gobyerno kung meron man? Lang ito siya, Ted, no? Ito yung pinangalanan ni, di ba may dalawang pinangalanan si Gusita, tauhan ni Saldico na nag-deliver ng pera from Saldico to Martin Romualdez, doon sa bahay ni Martin Romualdez sa may yung mga bahay na pinagdidalahan na ng pera. Ito yung mga tao na in charge, sabi ni Gusita. At itong tao na ito, yung nagparamdam sa atin na gustong umuwi dito at mag-testify. Okay. Dalawa po sila? Dalawa ang nabanggit, pero yung isa lang ang nagparamdam sa akin. Dalawa ang nabanggit, yung isa ang nagparamdam sa akin through someone na tumawag sa akin kung pwede ba daw. Sabi ko, wala problema. We will provide security. Meron ho ba silang yung nagparamdam sa iyo, meron na bang sinabi na mga kahit papaano'y hawak nilang ebidensya kung sakasakali man pong haharap sa inyo? Hindi pa kasi kami nakapag-usap noon, Ted, no? Yung tao mismo, kundi yung middleman lang na nag-arrange ng connection sa akin, yun lang nagsabi sa akin. At ang sabi lang, ang pinarating sa akin is willing siya mag-testify. Kaya kung ma-assured namin sa Senado yung kanyang safety pag siya umuwi dito sa Pilipinas. So yun lang ang pinarating sa akin. So I am working on that premise. Kaya nga kausapin ko yung liderato ng Senado kung meron ng bagong Blue Ribbon Committee chairman, sana magpatuloy natin para we will get to the bottom of it. Opo, yun ho sinasabi niyong binanggit na dalawang pangalan. Sino nagbanggit no? Si Gutesa o si Alcantara? Sino po? Si Gutesa at si Alcantara. Okay, ito ba very common yung names na yun. Yung mga tao ni Saldico. Yung mga bakman ni Saldico. Dalawang tao yun binabanggit, di ba? Opo, may binanggit po kasi si Gutesa, Mark Bunagan, tsaka Alan Colesio. Yan, isa dyan sa dalawa na yan. Opo. Kayo ho, Senator, willing ba kayong mag-imbestiga ang Blue Ribbon with the new leadership kahit na po naka-undas break kayo? Willing ako, Ted. Willing ako. That's our duty. Duty natin yan. At lalong-lalo na napakabigat na issue na yan. Kahit na walang break, I am going to sacrifice my break. Walang break. Sanay naman tayo. Police tayo. Wala, 24/7 naman yung trabaho natin. Kahit na gabi, mag-hearing kami para lang matapos itong investigasyon na ito. Opo. Ano ho ang damdamin ng inyong mga kapwa-miyembro ng minority, Senator? Most of us ay kagaya ng sinabi mo na bitin kayo. Kami rin ay bitin. Kahit na yung mga kasamahan namin na binanggit ng pangalan, ay bitin pa rin sila. Because they want to get to the bottom of it. Yung mga kasama namin sa minority na nabanggit ang pangalan na kesyo ganito, tumanggap, ganito, ganon, ay bitin pa rin sila. Gusto nilang talagang
matapos ito at lumabas ang katotohanan. So, lahat kami ay bitin pa rin. Ito lang po, Senator, yung pong binanggit kong pangalan kanina, yung Alan Colesio at saka yung Mark Bunaga, naglabas ito ng statement naman denying their participation in the alleged cash deliveries. Kasi ito yung binanggit ni Gutesa nung tinanong siya, sino bang mga kasama mo diyan? Ito yung kanyang binanggit na pangalan. Ito ho ba yung dalawa o iba pa kaya yung sinasabi nyo na gusto ho mag-testify? Isa dyan, sabi ko Ted, isa dyan. Kaya binanggit mo pangalan. At mas recent itong akin dahil ang contact sa akin was just days ago. Mga 2 days ago, kinuntak ako. At yun namang denial nila right after the statement of Gutesa, di ba? Right after the testimony of Gutesa, the following day, naglabas sila ng, I don't know kung affidavit ba or what, basta nagdi-deny sila involvement. Pero siguro, na-pressure na sila. After that, na-pressure na sila. Yung, gusto na magsalita. Kaya nagpadala ng team sa akin. Opo. Nasaan kaya ngayon si Orly Gutesa, Senator? Kasi hindi naman siya under the custody or the security of the Senate. Hindi ko alam, Ted, talaga. Hindi ko alam. In fact, hindi ko pa natanong rin si Senator Marcolita, no? Dahil siya man ang nilapitan para magsalita yun. Hindi ko pa siya natanong kung nasaan. Pero sana, kung nasaan mo siya, safe siya ngayon. Sigurado akong sinisisyo na sa sarili niya. Opo. So, kung sakasakali po, Senator, sa next hearing, sisipot itong si Gutesa kaya? I don't know, Ted. I don't know kasi hindi ko hawak siya. Wala akong kumpa sa kanya. Ang turuhin ko lang kasi po ay yung nagpadala yung binanggit ni Gutesa na pangalan. Since nag-offer siya, na-uwi siya kapag ma-assure namin na kaya security, then maybe I can arrange na makaharap talaga siya sa Blue Ribbon Committee. Opo. Ito pong si Saldico ngayon, diyan, meron ho bang nagtanong sa inyong mga nakakaharap sa budget hearing ngayon na halimbawa po itong kanyang passport na hindi pa kinakansela para ho, paano ba ito mapapauwi sa Pilipinas, Senator? Kasi hindi naman siya congressman na and sa mga nagdaan po, meron namang napauwi dito. Di ba? Itong si Teves, itong si Garma. Opo. Ano ho ba ang inyong naiisip na kaparaanan para mapauwi itong si Saldico? Wala. Yung mga bagay na yan, no, turf na yan ng executive branch of CAF. So dapat Malacanang ang, kung interesado ang Malacanang na makauwi si Saldico, then they should do their part. Para dito sa investigasyon na ito. Kasi trabaho naman nila talaga yan, mag-coordinate doon sa Interpol, mag-coordinate kung saan-saan para makauwi si Saldico. Kung interesado sila, they have to do it. Just take what they did to si Kwan? Teves? Si Teves, Garma, and even yung si Kwan, yung Chinese, na mayor. Si Go. Mayor. Si Alice Go. Alice Go. Ang bilis ng kilos nila doon. So dapat ganun din dapat kabilis ang kilos nila dito kay Saldico. May nakakita nga doon sa Portugal daw, di ba? May mga picture na nasa Portugal na. Bakit? Meron bang pwedeng dahilan ang Malacanang para hindi sila magsipag o magpursige na pauwiin si Saldico? Mahirap mag-speculate, Ted. Mahirap mag-speculate kung gano'n. Dapat sa kanila manggagaling yan. Kung may intention ba talaga sila na presyo, makiusap sa ating mga kaibigang bansa na tulungan na maibalik dito sa Saldico.
Opo. Sige po. So, Senator, gaano katibay ang majority ngayon? Totoo ba itong mga ugong-ugong na ito? Ano ho bang, pwede ba kami makibalita dito po sa usapin po ng sinasabi na mga posibilidad na naman na magbago po ng majority composition? Well, dito sa Senado naman, nothing is permanent. No? Nothing is permanent. Kami nga, yung kami ang majority, we thought all the while that very solid kami. Majority talaga kami na majority. We only had 5 minority back then. No? Yung grupo nila ni Senator Soto, Lacson, Doreen Ligarda, Migs at saka Siguan. Basta 5 lang sila na minority. How much more ngayon na siyam kami? We can do a surprise. We can do a surprise kapag hantong tayo diyan. Pag hands-on. Tama ba rin? Hands-on. Opo. Hahantong. Hantong. Akala ko hands-on na hahantong. Okay, I'm sorry. Medyo mahina pandinig ko. Senator, ano ho ang inyong balita sa inyong mga mista dito po sa usapin po nitong mga ugong-ugong na balakin na ang ilang pong sundalo na active ngayon ay hikayatin para po mag-withdraw ng support sa presidente? Well, nakikita man natin dyan sa ang mga aktibo ngayon na nagpapalabas ng kanilang hinaing, yung kanilang disgust over what is happening to the Philippines right now, ay yung mga mista natin na mga retired, mga upper class natin na mga retired, mga underclass natin na mga retired. Dahil yung mga nasa active ay alam natin they have to keep their mouth shut. Hindi talaga yung magsasalita. Tahimik lang yan. Kahit na kumukulo na yung dugo nila, yung gusto na sumabog ng kanilang dibdib, ay hindi pa rin na magsasalita. Dahil habang naka-uniforme pa yan sila, ay talagang they have to follow the chain of command. Pero yung mga retired, napansin mo man, yung mga retired, talagang open sila na mag-criticize sa ating gobyerno. And that is their constitutional right. Opo. Pero ito pong mga nandidiyan sa active service, sa inyo ho talagang meron ba kayong parang pakikipag-ugnayan at inihahayag, well hindi naman lantaran, yung kanila ho talagang obserbasyon, disgusto dito po sa nangyayari ngayon, pati ho sa investigasyon kaya na ginagawa para po malaman ang katotohanan? Informally, Pedro, informally. Hindi naman formally. Informally, ay hindi mo na maiwasan na may makita ka na mga underclass mo o mga dating junior officers mo na nasa active service pa, makikita mo somewhere sa aking pag-iikot ay talagang nagsasabi sila ng disgust, pero openly hindi na masasabi yan dahil nasa active service pa sila. They can be punished anytime, they can be removed from the service anytime if nagpapakita sila na ganong klaseng grievances. Alam natin yan, naintindihan natin yan. Pero personally, pag makita kayo, makausap, sir, yun, magpapalabas sila ng gripes nila. Pero hindi sila talaga pwedeng openly magsabi ng gano'n. Opo. May pahabol na pong tanong si Chacha. Go, Cha. Yes po. Senator Bato, meron po sinasabi itong si Attorney Cristina Conti, isa po sa mga lawyers dito po sa may kaso sa ICC, na meron daw pong mention ng 2 key figures noong Duterte administration. Kasama daw po kayo sa na-mention. Nabalitaan nyo na po ba ito? Oo, nabalitaan ko yan. Narinig ko na yan. How many years ago pa yan? Narinig ko na. Di naman. Ko na narinig yan. Yes po. Actually, before nasabi niyo po, handa naman po kayo na harapin ito pong kasong ito kung sakali mang ipatawag kayo. Yes. Alam kong malungkot sila. Dahil makampo dahil wala na.
yung kanilang funding ay humina na dahil yung mga financier nagsipag-alisa na eh. So malungkot sila ngayon. Funder po, Nino. Yung gumagastos dyan sa mga airport nila ni Trillanes, wala na eh. Wala na sa pwesto, nagsipag-alisa na. So, wala. Malungkot sila ngayon. Wala na silang funder. Oo. Last na lang po sa akin, Senator Bato, tungkol po doon sa resignation ni Senator Ping Lacson bilang chairman po ng Blue Ribbon Committee. Bilang kapwa-pulis niyo po ito, kasi ilan po sa sinasabi ni Senator Ping na dahilan nga po kung bakit siya nag-resign, yung tiwala po ng mga kapwa-senador niya. May nasabi po si Senator JV, sinasabi niya, parang nawawala daw po sa focus talaga yung investigasyon. Pero kayo po, isa rin po kayo sa mga nakapagtanong noong hearing, yung pong naging way ni Senator Ping ng pag-handle nitong flood control issue, para sa inyo po ba, tama po ba o sakto po ba yung naging focus ng investigasyon? Well, there are times, hindi naman natin masasabing there are times, even ako mismo, nagkakasagutan kami dyan sa hearing, lalo-lalo na kagaya, for instance, nung gusto niyang after nagsalita yung si Gusita ba yun o yung basta yung Gusita at saka ito si Alcantara, after magsalita gusto kaagad nilang dalhin sa DOJ para assessment para sa magiging state witness, gano'n. Yung nga sabi ko, bakit natin madaliin padala doon dito naman siya naglahad ng kanyang testimonya, we should be given the benefit of asking him regarding his affidavit. Huwag mo nadalhin doon dahil dito mas sa atin humarap. So yung mga issues na gano'n, nagka-class kami, pero in-explain din naman niya yung side niya. Pati lang pagdating sa yes, I am plastic ako kapag sabihin ko na wala akong naramdaman na pagkukulang, kakulangan or meron akong mga discontentment sa pagtakbo ng investigasyon. Yes, meron ako. Pero kung tatanungin natin yung personality-wise, yung pagiging paghahawak niya as chairman, ngayon wala pa rin ako kasi ito Lacson na straight na tao yan. Straight na tao. But then again, hindi perfect. Hindi natin masabi na perfect. Pero kumpara sa ibang membro ng majority, kung sino dapat maghawak ng Blue Ribbon Committee, from among the majority, mas kampante ako kung si Senator Lacson ng kahawak ng Blue Ribbon Committee. Kumpara sa iba. So, baka magalit sa akin yung ibang kasamahan ko. Opo. Pero personal opinion ko po yan. Mas kampante ako kung siya hawak kaysa ibang taga-majority. Oo. Sa madaling salita, Senator Bato, mas tiwala kayo kung si Sen Ping sana kumpara po sa ibang members ng majority. Yes. Mas tiwala ko sa kanya kasi ibang members ng majority. Opo. Huwag naman sila magtampo sa akin. Anyway, Senator, ICI hearing ngayon, hindi po siya in public, no? Kumbaga, ito, closed door. At wala ho kaming nakukuha na kahit na transcript o anumang pong minutes of the hearing. May panawagan po na ito'y isa publiko. Ano pong damdamin niyo doon? Well, the Senate hearing, which is very transparent, and merong blow-by-blow update yung ating mga kababayan na talagang apektado dito sa nangyayaring korupsyon, no? Ay mas maganda sana kung magiging open to the public para naman ginagawa natin yan para sa taong bayan eh. Hindi naman para sa politiko yung investigasyon na yan eh. So, ang kinatakutan nila daw, baka ma-politicize daw yung pag-imbestiga. Paano ma-politicize na investigasyon magayan? If you want to have a fair and focused investigation, walang problema yan kung isa publiko ninyo. But then again, yan ang gusto nila. Huwag isa publiko, then ano ba magawa natin? Kahit na gusto nating isa publiko yan. Ay papatuloy na lang natin yung Blue Ribbon. At least yun ay open to the public.
makikita natin. Sige po. So kami po aantabay sa Friday kung sakasakali po on plenary, baka ho magkaroon ng liwanag po itong ating nga po inaasahan na continuation po ng hearing ng Blue Ribbon Committee. Salamat, Senator Bato. Salamat, Ed. Pero advisin po lang, mukhang malabo tayo magkakaroon ng plenary session sa Friday dahil alam mo, Monday to Wednesday lang yung aming plenaryo at ngayon ay naka-break na tayo. Kung meron ma-action gagawin ang liderato ng Senado, then mag-antay na lang tayo ng announcement. Antay na ng announcement kung anong balak lang gawin. Parang narinig ko sa press con, kung tama pa kakaunawa ko, meron kayong plenary session para doon sa second reading ng panukalang budget. Wala na yon? Well, kuha na lang yung Ted. Normally yun yung Senate President, majority leader, sila dalawa lang doon para to formalize the closing of the session, no? Yung sinigay namin na break magsimula na. Formality na lang yun, pero kung sabihin mo na you are expecting andun lahat ng senador, mukhang malabo yan dahil nag-start na yung aming break eh. Nag-start na. Yung iba, nagsipagbakasyonan na yung iba. Di ba ngayon, Wednesday, meron pa kayong pang-hearing sa budget? Yes, meron. In fact, nag-hearing ako kahapon sa DND at Armed Forces na budget. At ngayon, meron ding hearing ngayon. So, iba naman yung takbo ng hearing. Iba naman yung takbo ng plenary. We can conduct hearings anytime. Pero yung plenary ay as scheduled yun. Okay. As scheduled. Okay. So sige. So sorry po kasi ang unawa ko parang undernig ko na magkakaroon kayo ng plenary. Anyway, sige po. So abangan namin po itong total ho naman Miyerkules pa lang kung ano po ang mga development. Yes. Apo. Kailan bang mismong sinidiya dapat sa inyong schedule? Bukas ba o tonight? Actually, nag-start na last week. Last week yung wala na kaming roll call kasi wala namang walang plenary session. Nag-start na yung last week. Pero ito ngayon as I said, formality lang yung para matanggap ng Senado yung finished product ng HGAB galing sa House. Kasi mahirap man kung mag-adjourn kami tapos sila ongoing trabaho nila. Dapat sabay-sabay man dapat, di ba? Sabay-sabay. Oo. So sabay-sabay ang pag-adjourn namin dapat sa itong Friday. But as I said, wala na kami session. Okay. So nasa vacation mode na ang karamihan. Kahit na meron pa mga committee hearings, particularly sa budget, ay